Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, muli tayong bumabalik sa banal na misang ito, dala-dala ang ating mga iba't ibang panalangin, intensyon, petisyon sa Diyos. Pinagdarasal natin ang ating mga kapatid na may sakit. Para ikaw ay gumaling, kailangan meron kang gawin. Oo, kailangan tayong umasa, magtiwala sa Diyos. Pero kailangan ka din namang magsakripisyo at magpakumbaba. Dahil ang mga marunong magpakumbaba ay pinagpapala. Ang sakit ng ating mga kaluluwa na nagdudulot ng sakit din ng ating mga pangangatawan ay nag-uumpisa sa kataasan ng loob. Pride is the virus, the sickness of our souls. At madalas, ayaw nating aminin na may kayabangan tayo. Pero halata, ang isang tao ay nagmamataas, nagyayabang. Mahirap para sa Diyos na basbasan ang taong nagmamataas sa Kanya. Kaya naman, para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryong ito, umpisan natin sa pamamagitan ng papakumbaba sa paghingi ng tawad sa may kapal. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa iyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang, sa 40 araw ng paghahanda sa paglalakbay at sa pakikinabang namin sa salos-salong banal, ng paghahaing pinagkamit namin ng kadupusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halik kayo at tayo manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw, ay mapapalakas niya tayo uli. At sa 3 araw, tayo ay kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halik kayo, sikapin natin makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan.
Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain at pagkakilala sa Diyos. Sa halip, ang handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga paghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Kapag ngayoy napakinggan ang tinig ng puong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithin at kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus ang talimhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako tulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mandaraya, mga nangangalunya. O kaya naman katulad ng publikanong ito. Makalawang nag-aayuno ako sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat
ng aking kinikita. Samantalang ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino man nagpapakataas ay ibinababa. At ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, ano sa tingin niyo po ang kasalanan na kinahihiya nating aminin? Ito po ay ang kasalanan ng inggit. Ayaw po nating aminin na tayo'y naiinggit, i-deny natin yan. Pero halata naman sa ating pananalita na tayo'y naiinggit sa iba. Halimbawa, kapag may bagong kotse, ang kapitbahay mo, ang sasabihin ng iba, ang yabang naman yan. Kapag na-promote ang katrabaho mo, anong sasabihin ng iba? Siguro sip-sip yan. Kapag mayroon ka nakasalubong na maganda, anong sasabihin ng mga babae? Ay, retokada yan. Ayaw nating aminin na tayo'y naiinggit. Ngayon ang tanong, ano naman ang kasalanan na hindi natin tinatago? Pinagmamalaki pa natin. Yan po ay ang kasalanan ng pride. Kayabangan. Mag-ingat po kayo mga kapatid sa pride. Kasi sabi ng mga banal, ng mga santo, that pride is the mother of all sins. Kapag may pride ang tao, marami mga problema ang sumusunod. Halimbawa na lang po, baka hindi niyo po alam ito. Ang number one daw na nakakasira ng relasyon ng mga mag-asawa ay hindi lang po away. Hindi rin po kataksilan lang. Hindi lang yung pagbibisyo, ayaw magbago ng asawa. Hindi rin po tungkol sa pera lang ang pinag-uusapan. Kaya nagkakahiwalay ang mga mag-asawa. Maaaring ang mga binanggit ko ay contributory factor ng pag-aaway, paghihiwalay ng mga mag-asawa. Pero may mas malalim pandahilan dyan kung bakit nasisira ang relasyon. Ano po? Ito po ay ang pride. Kataasan ng loob. Tandaan niyo po ito, mga kapatid. Arguments do not end the relationship. Pride does. Kapag ang mister ayaw niyang kausapin ng kanyang misis, ibig sabihin, mas mahalaga ang ego niya kesa sa minamahal niya. Di po ba? Kapag ang misis ayaw niyang gumawa ng paraan para magkaayos, magkasundo sila ng mister niya, ibig sabihin, mas mahalaga ang pride niya kesa sa relasyon nila. Habang may kataasan ng loob ang tao, habang gusto ng isa, siya palagi ang panalo. Parehas na talo ang mag-asawa. Pero mga kapatid, ito po ang gusto ko ding tandaan niyo. Love is not about winning arguments. But love is about losing to one another. Kapag hindi kayo marunong matalo sa bawat isa, hindi mananalo ang pagmamahal sa buhay niyo. Amen? Pero hindi lang po relasyon natin sa bawat isa ang sinisira ng pride. Sinisira din ng kataasan ng loob ang ating relasyon sa Diyos. Meron pong isang lalaki ang nagsabi, wala naman akong kasalanan kaya hindi ako nangungumpisal. Narinig po ito ng isang pari. Kaya sabi nung pari, kung wala kang kasalanan, wala ka ring Diyos. Bakit? Dahil kapag sinasabi mo, wala kang kasalanan, ginagawa mo ng Diyos ang iyong sarili. Di po ba? Dahil iisa lang ang walang kasalanan. Tanging Diyos lang. At nakasulat po sa Biblia yan, that all have sinned and have fallen short of the grace of God. Tingnan niyo po sa ating nabasang ebanghelyo ngayon. Meron pong dalawang nagdadasal sa templo. Yung isa, Pariseo,
Sabi niya, salamat po, Diyos. Hindi ako katulad ng ibang tao. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako makasalanan. Pero yung tax collector, hindi man daw po siya makatingin sa langit. Ang sabi lang niya, Diyos ko, maawa ka sa akin, isa akong makasalanan. At pansinin niyo kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Yung umuwi daw na matuwid ay hindi yung nagmamayabang, kung hindi yung nagpapakumbaba. Dahil ang kabanalan ay hindi naman tungkol sa yung ginagawa. Ang kabanalan ay tungkol sa kung anong ginagawa ng Diyos para sa iyo. Amen? Banal ka kapag kinikilala mo na sa gitna ng iyong mga pagkukulang, palagi ka pa ring minamahal at pinagpapala ng Diyos. Kapag nakakalimutan mo kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay mo, mga kapatid, doon ka na nag-uumpisang magkasala. At anong kasalanan mo? Kayabangan, kataasan ng loob. Matagal na po natin problema ang pride. Kahit naman si Satanas yan ang kanya naging kasalanan. Lumaban kasi si Satanas sa Diyos dahil iniisip niya mas tama siya kesa sa may kapal. At sabi po ng mga spiritual writers, wala daw pong tuhod ang demonyo. Ano pong ibig sabihin nun? Hindi marunong lumuhod ang dyablo. Hindi marunong magpakumbaba ang masama. Kaya mag-ingat ka kapag meron kang kataasan ng loob, kapag hindi ka marunong magpakumbaba. Bakit? Kasi nagiging mas kamukha mo na ang dyablo kesa sa Panginoon. Amen? Kaya mahirap pong baguhin ang taong puno ng pride. To convert a person who is so proud is like trying to convert the devil. Sobrang hirap po. Kaya nga ang tanong, paano natin aalisin ang pride? Paano natin babaguhin ang isang taong may kayabangan, mataas ang loob? Isa po ito sa mga pinakamahirap na alising kasalanan. Pero hindi ibig sabihin mahirap, imposible. Meron pa ring paraan. Gusto ko pong isipin nyo ang karne. Pag bumili ka ng karne sa palengke, gusto mong palambutin, anong kailangan mong gawin? Ikabit mo sa pressure cooker. Di po ba? So anong kailangan? It needs constant heat and pressure. Ganon din po pagdating sa puso ng tao. Kapag matigas ng tao sa kanyang pride, kailangan niya ng init ng pagmamahal. Kailangan patuloy na kabutihan. Kailangan ng halimbawa ng pagpapakumbaba. At sino pong pinakamagandang halimbawa ng pagpapakumbaba? Wala pong iba kung hindi ating Panginoong Hesukristo. Isipin nyo na lang, si Jesus, Diyos na, pero nagpakababa pa siya. Nagkatawang tao siya, naging alipin, at namatay siya para sa atin sa krus. Kaya nga, kung nararamdaman mo at mulat ka naman, aware ka na may kayabangan ka, palagi tumingin ka sa krus. Maganda pong practice yan na kahit saan man kayo pumunta, magdala po kayo ng rosaryo sa inyong mga bulsa. Para pag nararamdaman mo, nagiging mayabang ka na, nagiging mataas ng iyong loob, nagiging matigas ng iyong puso, kapkapin mo, hawakan mo yung rosaryo na may krus sa bulsa mo. Para maalaala mo, merong Diyos na mas mataas kesa sa iyo. Kasi nakakahiyang magmayabang sa harap ng isang Diyos na nagpakumbaba hanggang kamatayan. Di po ba, mga kapatid? Ang kayabangan po ay parang usok. Kapag pumapasok yan sa puso mo, hindi mo nakikita ang katotohanan. At dahil hindi mo nakikita ang iyong pagkakamali, anong nangyayari? Nakakasakit ka sa iba at nasasaktan mo din ang iyong sarili. Amen? Unawain niyo din po ito. Ang pagpapakumbaba ay parang pagbababa ng hagdanan. Nakakita na po ba kayo ng mga hagdanan na nasa side ng building, yung mga fire exit, di po ba? Para magamit mo yung hagdanan na nakasabit, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo itong ibaba, di po ba? Kung nakataas yung hagdanan, walang kwenta yan. Hindi kanya matutulungang makaakyat. Ibaba mo ang hagdanan para makatungtong ka, para makaakyat ka. Yan ang pagpapakumbaba.
magpakumbaba. Kung hindi mo ibababa ang iyong puso, hindi ka makakaakyat sa langit. Amen? Meron pong isang matandang pari, kilala po sa isang bayan. Napakatalino po niya, napakahusay niyang mangaral. Banal na banal po siya, marami po mga tao na lumalapit po sa kanya. Marami din po mga humahanga dito sa pari. Tinatawag siyang living saint. Isang araw, meron pong isang bagong altar server. Isang bata, nilapitan po itong pari at tinanong siya, "Father, paano po ba kayo naging mabuting pari? Idol ko po kayo eh." At ngumingiti daw po itong matandang pari at sinabi doon sa bata, "Anak, araw-araw may dalawa akong bagay na palaging ginagawa." At tinanong po ng bata, "Ano po yun?" Sabi po ng pari, "Una, pinapaalala ko palagi sa aking sarili na ako'y makasalanan. At pangalawa, pinapaalala ko din sa aking sarili kung gaano kabuti ang Diyos sa akin." At sinabi ng pari, "Alam mo, kapag naaalala mong makasalanan ka, doon ka nagiging mapagkumbaba. At kapag naaalala mo naman kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo, doon ka nagiging mapagpasalamat." And when you have humility and gratitude in your heart, the product, the fruit is holiness. Tandaan niyo po yan. Kung gusto mong maging banal, kailangan ng dalawang yan. Pagpapasalamat sa Diyos at pagpapakumbaba sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung gusto nating maging mas malapit sa Diyos, huwag nating ipagmalaki ang ating mga ginagawa. Dahil kung hindi ka naman tutulungan ng Diyos, wala kang magagawa. Di po ba? Kung hindi ka ginising ng Diyos, wala ka ngayon. Utang na loob natin ang lahat sa Diyos. Kaya wala ka talagang maipagmamalaki. Sa halip, araw-araw po naway tayo manalangin. Kamukha ng panalangin noong tax collector nang naniningil ng buwis. Sabihin natin, "Diyos ko, maawa ka sa akin, isang makasalanan." Kapag natutunan natin na magpakumbaba, doon magsisimula ang pagbabago ng ating mga puso. Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Ano man ang mangyari, mas piliin nating magpakumbaba. Dahil ang buhay na pinagpapala ay nag-uumpisa sa isang puso na kumikilala sa kanyang mga pagkakamali, sa isang puso na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Tumayo po tayo. Taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humarap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakababang panalangin. Sa ating mga kahilingan, ating sabihin, "Panginoon, dinggin mo kami." Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na panalangin at pagsisisi, lalo na sa panahon ito ng Kwaresma. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Pagkaloob mo dahil sa iyong habag, ang hinihiling namin sa aming panalangin sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandang loob, dinalisay mo kami upang sa iyong makalugod. Sa pagdiriwang na ito ng marangal na paghandog, may hain nawa namin ang iyong kinalulugod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa pagbabakasakali mong kami bubuti, sinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod ng iyong atas na bigay, pinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban, na mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at pusang paglilingkod, upang sa iyo'y lagi kami makasunod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kalibanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo.
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I never forget you. Stay with me, Lord, because I am weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan naman namin ang wagas na ginaganap sa aming pagsasaloob na lagi naming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo, lagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib
dasalin po natin ang miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit. Empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. muli po maraming salamat sa ating po mga bisita at mga followers na nag-attend ng ating healing mass ngayon. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you po sa inyong lahat. Sa susunod po na Sabado, pinapaalala ko, March 21. Ito po ay ang ating Grand Healing Mass with Lenten Recollection. Dito po magaganap sa bayan ng San Fernando Convention Center. No, maluwag ito, marami pong parkingan at marami po ang makakapasok. No, hindi na po kayo tatayo. Di kamukha po sa Robinson nung last December. So ini-invite po namin lahat ng mga gusto po na makapag-attend ng Lenten Recollection. Of course, ako po ang speaker at pagkatapos po ay ang ating misa at dito po magaganap ang laying of hands, pag-anoint, paglalagay ng oil sa mga may sakit at pagbibigay din po ng oil. No? Marami po nagpapatotoo na sila'y gumagaling pamamagitan po ng panalangin ng mga oil. Yung isa daw po naalis yung mga polyps niya. Meron pa po nagpapatotoo, hindi daw po nababawasan yung oil kahit na paulit-ulit niyang ginagamit. But I remind people, it is not about the oil. It is really about the good and the loving God who heals us. At kung babalikan niyo po ang unang pagbasa kanina, napakaganda sinasabi niya, maaaring tayo man ay nasugat dahil sa ating mga kasalanan, pero ang Diyos ang maghihilom at magpapagaling sa atin. Kaya po ay welcome. 6 o'clock po, nakabukas na ang mga pintuan ng Convention Center para sa atin. 8 o'clock po, tayo po ay mag-uumpisa na dahil before po 12 dapat matapos po tayo doon po sa Convention Center. So I'm inviting po kayong lahat, wag po kayo mag-alala, ila-live din po natin yung ating Lenten Recollection and Mass, no, para mapanood din po kahit na kayo'y nakalayo, nasa ibang bansa. No, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Again, my dear friends, remember that pride destroys our relationship with one another and our relationship with God. Isa lang naman pong pride ang masarap eh. Fried chicken. Hindi po ba? No? Lunukin mo yung pride mo. Kung hindi, mabubulunan ka. Hindi po ba? Sa puso ng tao,
ang nakakabara, cholesterol. Pero sa ating kaluluwa, ang nakakabara, kaya hindi tayo pinagpapala, isa yan, pride. At habang may pride ka, dyan manganganak ang ibang kasalanan. Kaya bawat umaga, umpisan po natin ang ating buhay sa pamagitan ng pasasalamat sa Diyos. Dahil pag nagpapasalamat ka, doon ka nagiging mas masaya. Pero pag natapos ang lahat, tapos ang trabaho mo, bago ka matulog, magpakumbaba ka, sabihin mo yung panalangin nung sinabi na naniningil ng buwis. Lord, have mercy on me, a sinner. Yan ay pagpapakumbaba. Because when you are humble, you are blessed by God. Amen? Tandaan nyo, ang pagpapakumbaba parang hagdanan. Walang kwentang hagdanan kung hindi mo ito ibababa. Di ka makakatungtong sa hagdanan kung hindi mo ito itatapak sa lupa. Ang daan natin para tayo makaakyat sa langit ay nag-uumpisa sa ating kababaang loob. Be thankful, be humble always, you will be joyful, you will be blessed always. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kay basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.